everyone! Let's go! Let's go! Talaga namang isang magandang gabi sa bawat isa. Welcome sa ating gawain ngayong gabing ito. Siyempre sa ating Youth Online Tambayan. Siyempre naman dito sa ating talagang mahal na alma mater. Siyempre sa community natin sa Laguna State Polytechnic University. So magandang gabi kaya sa ating onboard flight attendant, Miss Alexia. Magandang gabi. Siyempre naman sa ating talagang Kuya Rolda na napakasipag sa ating media, syempre. Sa ating coordinator na si Ate Cindy. Magandang gabi, syempre. Sa atin namang talagang taga Let's Go at talagang full of energy, Malagari B, Boss Ledge, Paulo Katapang. Magandang gabi din sa account ni Live Streaming Media. Magandang gabi sa iyo. At syempre sa ating Ate Bini Jenny. Yan, magandang gabi sa iyo, Ate Bini Jenny. Siyempre sa ating laka naman ng Laguna College, talagang Ken Pride at LCI kay Kuya John Kirby, magandang gabi sa iyo. Siyempre naman kay Kuya Matthew, magandang gabi din. At siyempre kay Ate Joanna Durin, magandang gabi. At siyempre sa lahat din ng mga nanonood sa online. So welcome ang bawat isa. So patuloy tayong mag-intercede at mag-pray na maya-maya ay tayo dadami pa dito sa ating bulwagan. So bago tayo tuloy mag-proceed sa ating programa ngayong gabing ito, siyempre ay anyayahan muna natin ang presensya ng ating minamahal na Panginoon. So tayo po ay tumungo sa ating opening prayer. Sige po, Ate Alexia, para sa ating opening prayer. Thank you, Kuya Tristan Kate. Let's pray po. And tayo kanya-kanyang itungo ating mga heads for prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Heavenly Father, Panginoon, thank you po for this night, O God, na ginawa mo na kami ay sama-sama, Panginoon, sa iyong gawain, O God, upang magpalakasan at tumanggap ng strength, Panginoon, ng wisdom from you, Panginoon. And Lord, ikaw ang patuloy na mag-minister sa bawat isa through sa tao na gagamitin mo upang magpahayag ng iyong mga salita, O God. Lord, continue to langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Ikaw patuloy na mag-guide, Panginoon, sa kanya and mag-lead, O God, ng gusto mong i-share sa amin, Panginoon. And Lord, kami patuloy mo din pakalinisin ang iyong banal na dugo, O God, upang ma-receive namin ng the very heart of your word, O God. Walang humarang between you and us, O God, in Jesus' name. And Lord, ikaw po ang patuloy na humawak sa mga puso't isip namin. We cast out all the distraction, all the plans and works of the enemies in Jesus' name. And we pray this night, nandun yung growth, oh God, and yung continuous and consistency na pag-attend, Panginoon, at pag-join namin sa iyong gawain, God. Kaya maraming salamat, oh God. We are looking forward sa victory and sa magandang gagawin mo ngayong gabi. Ikaw na po humawak din sa mga tatayo pa, Panginoon, hanggang closing prayer. Kaya maraming salamat po. To you all the honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ate Alex. Yan, magandang gabi din po sa ating talagang napakagandang pastora na ngayon ay nakapasok natin sa bulwagang ito. So tayo po ay dadako sa ating testimony/kamustahan. So kamusta ba ang bawat isa? Amen. Meron bang ginawang great ang Lord sa ating buhay sa nagdaang January, no? Talagang lahat ay merong fresh start, ano? Meron tayong panibagong goals, mga panibagong blessing na na-receive. At ngayon, dadako naman tayo talaga sa ating love month. Amen. So, sino mga nais mag-testify sa kabutihan ng Lord sa na-receive niya sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang panahon. Amen. So, pwede nating itaas ang ating mga kamay or kung nahihiya, pwede rin nating i-chat sa message box natin. Amen. So, meron bang nais mag-volunteer ngayong gabing ito? Amen. Pwedeng itaas sa ating, pwede na tayo mag-raise ng ating hands dyan sa ating online. Ayan. Bumabatok yung aso ko. Gusto yata mag-testify. Amen. Meron po ba? Merong nais mag-volunteer mauna ngayong gabing ito? Amen. Siguro tawag tayo. Ano po? Siguro dahil
medyo lagi siyang talagang ginagampanan ng kanyang ministry sa media. Ay bigyan natin siya ng pagkakataon ngayon para makamusta at mahinga ng testimony. Sige po, kamusta po kaya si Kuya Roldan Perez? Amen. Kuya Roldan, magandang gabi po. Hello po, naririnig po ako. Ayan, Yes po, yes po, clear po. okay. Sige, wait lang ha, nagsasat lang ako. Wait, yun, kamusta yung January? Salamat sa Lord kasi napaka-great niya sa simula ng 2025. Kasi, yun nga, madami siyang ginawang mga blessing. Hindi ito financial or material thing, pero mga realizations. Mahalaga yun. From the evaluation ng 2024, sa mga bagay na dapat gawin, mga bagay na hindi dapat gawin. So, yun yung mga tinurusan ng Lord for January. And yun, maraming bago na nangyari for 2025. And yun, declaration natin sa lahat na magpatuloy yung blessing ng Lord sa atin. So, yun lang po. Amen, amen. Maraming salamat Kuya Roldan. Tunay nga, mukhang masarap ang higop ng kape ng ating Kuya Roldan dyan sa cafe na yan. Pero andun niya yung talagang nakikita natin yung Lord sa buhay ni Kuya Roldan na talagang patuloy siyang ginagamit all throughout the years na nakita natin yung ayun, humigop pa naman. Talagang napaka-hot ng kape. Okay, so nandun talaga yung blessing ng Lord na noong 2024 meron tayong kumbaga nandun yung recap saka yung summarize ng blessing ng Lord. Pero this 2025, we believe na more on redirection, more on winning, more on victories, yung application ng word, syempre yung receiving ng blessing at patuloy na paglakad sa kasama ang Panginoon. Amen. So, do it again, Lord. Yung kumbaga yung faith na this 2025 meron tayong word na kasama sa heart natin, saka sa mind natin, sa patuloy nating pagkilos. Amen. So, do it again, Lord. Maraming salamat, Kuya Roldan, na talagang ang blessing ay hindi lamang through financially, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay mararanasan natin dahil china-cherish natin at talagang ina-allow natin yung self natin na ma-receive yun lahat ng galing sa Lord. Amen. So, magandang gabi din sa ating mga kapatid na nagsipasok, ayan, sa ating El Presidente, Kim Andre Balasta, Ate Pamela Trinidad, yan, magandang gabi. Kay Ate Janet, magandang gabi din. Siyempre kay Ate Ruth, good evening po sa inyo lahat. At kay Ate Lorraine, yan, magandang gabi po sa iyo. Sige, tayo po idadako sa ating sunod na kakamustahin. At testimony din po sa tayo nandito na sa parting ito. Ayan, talaga nag-raise na ng kanyang hand ang ating napakasipag na coordinator at administrator din. Ang ating nag-iisang Ate Cindy De Samero. Magandang gabi po sa Ate Cindy. Ayan. So, magandang gabi po sa bawat isa. Talagang, sabi ko sa Lord na once na ma-answer tong prayer ko, ay talagang i-testify ko. Yun. Talagang nagpapasalamat ako sa Lord kasi nung prayer and fasting, may specific prayer ako sa work. Talagang sabi ko, Lord, in Jesus' name, yung prayer, nung prayer and fasting na talaga yung prayer ko, na maging maayos yon kasi may mga kailangan asikasuhin sa work. And yung bagay na yon ay pag hindi siya naging okay, talagang laking halaga ng kailangan doon. Ayun, gusto kong magpasalamat sa Lord kasi nandun yung pagsama niya at yung talagang yung katugunan sa bawat prayer. Talagang may mga challenges talaga sa workplace. Doon ako nagpapasalamat sa Lord kasi hindi niya ako pinapabayaan. Ayun, salamat sa Lord. Talagang parang sabi ko matatapos na yung month. Lord, hindi pa to na-answer. Ito yung pinag-prayer and fasting ko talaga nung nag-prayer and fasting this January. So, nung Monday siya nangyari. Last Monday, yon. Sobrang na-amaze ako sa Lord. Talagang pag niluhod natin yung mga prayers and petitions natin sa Lord, talagang nandun yung katugunan. Kailangan lang talaga ng pananampalataya at huwag tayong titigil sa pananalangin. Kaya yun, maraming salamat sa Lord sa ayun, naging maayos na at napirmahan na siya. Kaya thank you, Lord. Yun po.
Amen, amen. Do it again, Lord. Tunay nga na kapag ang faith natin ay sinamahan natin ng patience, saka talagang pananampalataya at pag-iintay, ay hindi tayo bababayaan ng Lord. Tunay nga na kahit sa ang journey ng buhay natin, o sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, ay nandun yung battle, saka nandun yung challenges. Pero kapag kasama natin si Lord, kumbaga nowhere to go but up tayo dahil kasama natin siya. Amen. So we believe and claim kung ano man yung mga prayer and petition ng bawat isa sa atin, especially dito sa youth life, talagang nandun yung katagunan ng Lord. Basta samahan lang natin ng honest prayer at syempre yung willingness kung ano man yung katagunan ng Lord, na hindi niya tayo bibiguin. Lahat ng kanyang kasagutan ay talagang para sa ikakabuti natin. Amen. So kami nagagalak sa iyong tagumpay at isindit. Do it again, Lord, sa lahat buhay ng bawat isa, especially dito sa youth life community. Amen. So maraming salamat po, Ate Cindy. Kumbaga more answered prayers to come this coming months at saka this 2025. Amen. So ayan, sige, last po siguro na magte-testify ngayong gabing ito. Amen. Baka ikaw yung nais na ng Lord na magsalita ngayong oras na to. Maaari mong itas ang iyong mga kamay. Amen. Ayan. Sige po, malawak ang ating virtual stage para marinig ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sige po. Ayan. Ayun, pinindot na eh. Kita ko siya eh. Kahit naka-off-cam siya, ramdam ko eh. Sige po, ating tawagin talagang ating nag-iisang Ate Pam Trinidad. Ayan, magandang gabi po, Ate Pam. Good evening sa'yo po. Hello po. So, ayun po, okay lang naman po ako noon. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord yan sa ginagawa niya po sa akin personally sa studies yan nung nakaraang linggo or yung isa pang nakaraang linggo. Hindi ko lang napagpasalamat sa Lord dahil ayun nga, hindi ako nakaka-attend po dahil naging busy lang din and nagkulang na rin talaga sa Lord. And this time, parang gusto ko ipagpasalamat sa Lord yung bagay na ginawa niyang mabuti sa akin sa schooling ko. Kasi alam ko na parang nandun yung conscience na parang pag hindi ko sinabi sa Lord, parang or hindi ko ipinahayag na ibalik sa Lord yung ginawa niya mabuti. Parang ayun, ako lang din yung parang yung parang mahihiya na lang talaga sa kanya. So yun, gusto ko lang ipagpasalamat sa Lord yung ginawa niya sa akin this past weeks na sa schooling na kasi may ginawa kaming buong klase na filming. Di ko lang din po alam sa iba dito kung nakita niyo po yun kasi nagme-mention po ako sa Facebook yung pinapa-heart ko na post namin sa posters and sa trailers, ganyan. And thank you Lord kasi nandun yung pagkilos niya sa paggawa namin ng filming kahit na medyo hectic yung schedules and mahirap talaga gumawa ng film kasi since yun is culminating activity or final activity namin sa isang subject. Tapos parang ayun na yung pinaka-last na pinagawa sa amin sa isang subject and ayun, thank you sa Lord kasi nakamit namin yung tagumpay sa filming na yon kahit na madaming challenges and struggles. Nandun yung championship na binigay ng Lord sa bawat isa sa amin sa section ko po. Though may mga 10 kami magkakalaban doon, may mga pol-sci and may mga psychology, kami yung BA-Com and yun, sama-sama na handle ng teacher namin. And dahil din doon po is nakakamit kami ng awards like yung Best Actress, yung Best Director, Best Film, Best Cinematography, and yung Best Supporting Actress, and yung iba pa. So ayun, thank you sa Lord kasi nandun yung pagkilos niya sa akin personally and sa schooling, maging sa surroundings ko sa school bilang isang president, nandun na parang binigyan kami ng Lord ng knowledge and wisdom para magkaroon ng unity din sa bawat isa magtulungan sa gagawin namin. And yun din po, dahil din po is naging exempted kami sa subject na yon, so wala po kaming finals doon. Thank you po kay Lord. And sa isang subject din naman po na yung speech and oral com, since nag-oral exam po ako last Monday. And yun, thank you sa Lord kasi exempted din po ako doon. Wala din po kaming exam doon sa mga lahat na nag-oral exam po. So yun po, thank you sa Lord kasi may mga
may mga opportunity na inopen ng Lord and doors para magkaroon din, mapadali po yung mga bagay na kinakailangan namin gawin kasi nakabawas din po siya sa isipin talaga sa mga writtens po, ganyan. And ayun po, so mag-exam na rin po kami this week simula bukas, pero yun po, 3 lang po i-examine namin. Thank you po kay Lord, ayun lang po. Amen, amen. Napakaganda naman ang testimony ni Ate Pam. Tunay nga kapag there's something sa ating heart, especially kapag happiness at winning, talagang hindi natin kayang palampasin na i-give back at ipagpasalamat sa Panginoon. Yun yung na-witness natin kay Ate Pam ngayon na talagang nakamit nila yung tagumpay. Napakasarap na word na sinabi natin Pam na throughout their hardship, sa kanilang unity din, sa kanilang pananampalataya, at syempre yung pagkilos doon ay talaga nandun yung katagumpayan, no? Hindi lamang simpleng achievement, kundi yung meron pa ring mga awards no? Talagang nabibiring back yung glory sa Panginoon. Syempre yung fulfillment din sa mga kumilos. Syempre sa kanya bilang presidente, sa mga kasama niya na hindi lamang reward kundi meron ding mga kumbaga may mga voucher pa, may mga get backs pa, no? Talagang nandun yung exempted sa exams, yung mga ganun, no? Talagang kapag kinilusan natin, nakasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating journey sa ating buhay, sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, ay nandun yung sign and seal. Kumbaga, nandun yung katagumpayan na in the end of the day, nandun pa rin yung smile and fulfillment and victory dahil sinama natin ang Panginoon sa ating ginagawa. Amen. So, do it again, Lord. Napakasarap ng ating mga achievement, ating mga testimony, mga blessing. Yet, nag-i-start pa lang tayo this year. Nakakatapos tayo ng January. Ngayon, transitioning to February. Ganito na yung blessing natin. What more coming this year? Basta isama natin ang Lord. Patuloy ng prayer, patuloy ng pag-dig Him more sa Kanya. Amen? So, yun lamang po. Talagang napakasarap makipagkamustahan sa pusong kabataan. Amen? So, alam ko bawat isa ay talagang na-bless na at ngayon ay patuloy pa tayong mabe-bless dahil darating na tayo sa ating napakahalagang part ngayong gabing ito, syempre ang ating pinakahihintay na Word of God. At syempre ang magdadala ng Word of God ngayong gabing ito ang ating minamahal na talagang glowing na youth pastor head. Syempre ang ating minamahal, palapakan natin ang Lord sa buhay ni Mami Pastora Aya Maglalang Cancila. Magandang gabi po. Magandang gabi. Grabe naman yun. kasama lahat yung apelido, So, so magandang gabi sa bawat isa. Ayun, so tayo ngayon ay dana sa importanteng part ng ating fellowship, online fellowship ay Word of God. So, talagang ako gusto ko muna magpasalamat sa Lord kasi nitong mga nakaraan, dami ding answered prayer. Pero kalakip noon, syempre, ang kaway, gagawa din ng mga bagay para ma-out of focus ka doon sa magagandang ginagawa at makita mo naman yung mga kailangan gawin o may mga circumstances ganun. Pero nakakatuwa din ang Lord kasi lagi siya nasagot sa word. Natatawa nga ako kanina. May pinakita si Ruth, na verse, kasi nga meron ako nasa isip, tapos may pinakita siya, so na ko doon talaga, si Lord lagi siya nagpapaalala, pero yun nga, ako yun natutuwa sa Panginoon na nagiging kalakasan, kaya napakahalaga din tayo lagi nagbabasa ng Bible, tsaka yun nga, katulad nun, kung hindi man, may gagamitin ng Lord sa'yo para ipakita yung mga word of God, tapos maiisip ko nga naman, diba, ganun, kasi Lord, thank you pa rin, tapos yun kanina, victorious din, nagpapasalamat ako, victorious din yung sa planning, so medyo madaming kailangan isulat at bilisan talaga kami kanina. Pero yun, salamat sa Lord din kasi nailagay naman lahat yung para sa atin sa youth life. So thank you din, at gana naging victorious yun. At ayun, nga pala, meron nga pala tayo nung sa February 16, ulitin ko, yung ating love courtship marriage, yung ating love event, ito yung time na mag-invite tayo, free lahat, so meron tayong mga booth, raffle, games, tapos free ang food, so kumbaga ay
ano, tawag dito, kumbaga, yun yung time para mag-invite tayo ng ating mga loved ones, o ating mga kamag-anak, ano, na hindi pa natin naisasama, ano, at pinakamahalagang bahagi doon sila makakakilala sa Lord, ano, kaya ito na yung time para madala natin sila, ano, so, magtulungan tayo mag-follow up, ayan, para, ano, maka-attend din sila doon, ayan. So, masaya yon ano, alam ko naman na umattend kayo lahat, kaya ano yan, sina Jasmine, anak, umattend kayo ha. Ayan, sina Matthew, yeah, makasama naman namin kayo sa face-to-face. Ayan, pwede kayo magsama ha. So, yun. At ngayon, bago ako mag-share, ano tayo muna ay mag-pray. Yes, God, hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, sa gabing ito. Alam ko po, great ang gagawin mo, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Holy Spirit, sa gabing ito, inaanyayahan ka namin. Lord, ikaw mag-minister through your word sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw din magbigay ng magandang daloy ng internet connection sa bawat isa. Lord God, sinasawata namin lahat ng gawa ng kaaway, any distraction sa isip man, sa literal, Panginoon, sa spiritual, Lord, because out it in Jesus' name. Lord, hayaan mo makapokus ang bawat isa sa iyong salita. Lord, naniniwala kami, Panginoon, napapanahon ng iyong salita. Lord, ikaw ay nangungusap sa bawat isa sa amin. Hayaan mo makatch namin ito, Panginoon, at may apply sa aming buhay. Lord, maraming salamat. Lord, hayaan mong salita mo lang lumabas sa akin labi. Anoint mo po aking lips, may taas sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord God, magawa namin yung instruction na marireceive namin. Lord, maraming salamat. Mataas ka, Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin sa this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen, amen. Ayan. So, ang aking i-share, so magkaiba naman tayo ng audience noong sa PLSP tsaka sa LSPU. Last time, ako yung nagturo last week sa PLSP, i-share ko to. So dito, tawag dito, ito ay, alam kong alam niyo na tong verses na ito. Pero may mga makikita tayo patungkol dito. So, basahin natin sa Mark 14:32 to 42. So, mabilis lang to. Mark 14. Sige, buksan natin. Pwede ilagay natin sa chat box para makatingin yung ibang hindi mabuksan ang kanilang app ng Bible. Mark 14:32 to 42. Ayan. Sige, buksan ninyo ang inyong mga Bible. Mas maganda kasi na nasasabayan ninyo, at talagang yun yung nakasulat doon. Ayan. Ayun. Ako ngayon natatawa, sabihin ko na natatawa ako nung ma-receive ko to. Kasi may pinapaalala din tungkol sa pananalangin. Ayan, basahin natin sa Mark 14:32 to 42. Ang title nito dito sa ating babasahin ko sa Tagalog ha. Although yung aking nung nag-meditate ako ay sa English version, pero dito natin basahin kasi talagang iba pag Tagalog So, ang title nito dito, ang panalangin sa Gethsemane. Okay? So, sabi dito, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang kayo nananalangin. Okay? At isinama niya sina Pedro, Santiago, at Juan. Yung inner three niya. Sa 12 kasi meron siyang pinaka-closest na tatlo. So, isinama niya. Isinama niya yung tatlo, si Peter, si James at saka si John. Sabi dito, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kalooban. Yan. Doon nagsimula yung kanyang bagabag. Mamaya sabihin ko kung ano yung background story, bakit nababagabag si Jesus. Okay? Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Ayan. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Sabi ni Jesus, kausap ng si Father God. 37. Nagbalik siya at dinatnan niya, natutulog ang tatlong alagad. Yung
inner tree niya, natutulog, ibig sabihin nagpe-pray. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Verse 39, muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siya muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog padalawang beses dahil siya antok na antok. Sila ay antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. So 41, kung sabi dito, sa ikatlo niyang pagbalik, nakatatlo, ay sinabi niya sa kanila, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na. Sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ibigay sa kamay ng mga makasalanan, magsitayo kayo narito na ang magtataksil sa akin. So, purihin ang Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. So, mapapansin natin dito, ang istorya kasi nito, ito yung time na si Jesus ay malapit ng i-crucify. Okay, na meron ng tawag dito, meron ng mangyayari na yung kailangan mangyari para tayong lahat ay ma-save. Kailangan siya ma-crucified at kung sino man ang palataya sa kanya, siya na muling nabuhay, tayo pinatawag, tayo ay ligtas na. So, si Jesus ay 100% na tao, 100% na Diyos. Okay? So, ibig sabihin, nararamdaman niya yung pagiging tao. 'Di ba? Napansin niyo ba? Napansin niyo ba yung sa umpisa, sabi dito? Ayun, sabi dito sa umpisa pa lang sabi niya. Sa 33 sabi niya. 34 pala. Ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Napansin niyo ba yung si Jesus doon? Nakakaramdam. Kasi sasabihin, hindi naman ako naintindihan ni Lord. Hindi naman niya naintindihan kasi gawa ng siya Diyos. Lahat sa kanya, kaya niya kasi lahat. Kaya naramdaman din niya na maging sorrowful. Okay? So, dito, ang naging title nito ay Things that we can learn about this passage. Okay? Ano yung mga things? 4 lang to. Alam ko marami pa, pero ito yung talagang, kumbaga nag-strike sa heart ko nung minameditate ko siya, na matututunan natin dito. Pwedeng reminder to sa atin, maaring alam na natin, but then, pinapaalalahanan tayo ng Lord. Okay? So, ang unang point na makikita natin dito, verse 32. Sige, balikan muna natin 32. Sabi dito, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Take note, si Jesus ay 100% na tao, 100% na Diyos. Ba't kailangan pa niya mag-pray? Diba? So, nakita ko dito, point number 1, if Jesus had to pray, what about us? We should pray. Isipin niyo, si Lord nga, Diyos na. Nananalangin pa. Sino tayo para hindi manalangin? Diba? Ibig sabihin, yung kahalaga ng relationship niya kay Father God, yung kahalaga na alam niya na may isang Diyos sa langit na tutulong doon sa sitwasyon na meron siya. 'Di ba? So ganun din tayo. Tayo bilang tayo yung mga kaya nga tayo nandito nakakilala na rin tayo kay Lord at doon sa mga nasa live kung ito ay makakarating sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord, pinapaalalahanan din ang bawat isa na merong Diyos Ama na doon sa langit na tutulong sa atin. Ang kailangan lang natin lumapit sa Kanya. Sa magitan ng prayer. Ang prayer ay communication natin kay Lord. Okay? So, point number 1, if Jesus had to pray, what about us? We should pray. We should pray. Mas kailangan natin. Hindi tayo 100% na Diyos, hindi tayo 100% na tao tayo, pero hindi tayo 100% na Diyos. Si Lord nga. Ganun, tapos siya, ginawa niya, nag-pray siya, nakipag-communicate siya sa Lord. Humingi siya ng tulong, inopen up niya kay Lord kung ano nararamdaman niya, di ba? How much more tayo, di ba? Dapat ginagawa din natin yun, di ba? Kasi alam nga ni Jesus kung sino ang may kakayanan ng lahat, di ba? Sinabi niya doon sa isang pababang verse, alam kong kaya mo lahat. Sabi niya ganun. So, kung alam natin na ang Diyos natin is powerful, kailangan talaga mag-pray tayo, makipag-communicate tayo. Di ba sabi ko nga dito, mas kailangan natin. Siya ang Lord. Sabi nga dito, siya nga Lord na-connect sa Father God pag may struggle. Tayo ba? Diba, saan ba tayo na-connect? Na-connect ka ba agad sa tao, sa kapwa-tao? Diba, ang una mong dapat lapitan ay may kakayanan ng lahat.
binanggit ni Jesus yun kanina, 'di ba? May hinihiling siya sa Father God, eh, 'di ba? So, piliin natin na una natin sabihin ay sa Lord. Tapos, puwede naman natin sabihin sa tao, pero mas una kay Lord. Ano, so karaniwan talaga bilang tayo, tao, gusto natin yung naririnig din natin na literal, yung mapapagsabihan natin, 'di ba? Pero yun nga, ang makikita natin yung tao, puwede tayo pakinggan, puwede siya magpayo, pero ang may hawak ng solusyon si Lord pa rin. Salamat sa mga taong ginagamit sa atin ano, nagpapaalala, gano'n. But then ang may kakayanan talaga na tumugon do'n sa ating mga panalangin, tumulong sa atin sa gitna ng sorrowful tayo kagaya ni Jesus, halos mamatay na daw siya sa kanyang dinadala sa kanyang puso ano, sa struggle ano. So, makikita natin doon dapat talaga kay Lord tayo 'no, kay Father God tayo lumapit ano. So, sabi dito do'n sa verse 33 to 34 napansin ko talaga dito normal na nakakaramdam ng sorrow ang tao 'pag may struggle, okey? Or may circumstances ano. Pero ang unang ginawa ni Lord Jesus is ano, nag-pray siya. Lumapit siya kay Father God. Kasi nga alam niya sa sarili niya, 'di ba? So, sabihin natin hindi naman niya na tayo naintindihan kasi Diyos siya. 100% na tao din si Jesus nung time na 'yon. So, dapat gano'n din talaga ang gawin natin. Kaya nga siya ang best example, si Jesus, 'di ba? So, naalala ko nga yung Philippians 2:7 sabi dito, "Do not be anxious about anything, but in every situation, struggle man 'yan, masaya ka man, may answer prayer o wala pa yung prayer ano, talagang sabi dito, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." Present your request to God. At naalala ko din, yung lagi ko nare-receive yung Mark 11:24 tsaka Matthew 21:22, parehas kasi siya. Sabi, whatever you ask, believe and you will receive it. If you believe. So, kung tayo ibibigay natin yung mga prayer and petition natin in every situation na nararanasan natin, sabi dito, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Kung ipipresent mo siya na wala kang faith, huwag mo nang ipresent. Ganun kadiretso. Huwag mo nang ipresent. Kasi ang sabi sa Mark 11:24 at saka Matthew 21:22, nasa ulo ko na talaga siya kasi lagi ko siya nare-receive. Sabi doon, whatever you ask in prayer, believe and you will receive it. If you believe, have faith. Ano, kaya kung magpe-present tayo kay Lord ng request natin, ano, nandun yung pananampalataya pa rin sa Kanya, 'di ba? So, point number 2, bilis natin ano. Verse 33 to 34, sabi dito sa 33 to 34. At sinama niya, sina Peter, James, at saka si John. Nagsimulang magababag ang kanyang, at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos mamatay na. Diba? Grabe no. Naranasan din ni Jesus at nakakatakot naman yun kasi isipin nyo ha, alam niya sa sarili niya na ganun ang mangyayari sa kanya. Bebetray siya, tapos ipapako siya, pahihirapan siya, halos hindi na makakilala yung mukha niya, hindi na. Sa sobrang daming sugat, gano'n, tapos mamamatay siya, ganyan. Although siya, Lord, kaya nabuhay siya muli after 3 days, di ba? Ikaw, tinan nyo ha, ikaw yung lumugar sa kanya. O sabihin natin na, di ba yung mga taong may taning? Ang sama sa pakiramdam nun. Sabihan ka na, gantong years ka na lang. Talagang, sino bagang hindi babagabagi noon, ano? Ayan, hindi ako nabulol. So, hindi, kumbaga, ang hirap ng pakiramdam. Kaya pala di ba sinabi niya dito, ang puso ko'y labis na nalulungkot, halos mamatay na. Yung pakiramdam niya bilang tao, no? So, makikita natin dito, no? Ayan. Tapos, di ba sabi niya dito, teka, verse 34, yan, sinabi sa kanila, ayan, so inopen up niya doon sa inner tree niya. Si Jesus yun ha, inopen up niya doon sa kanyang inner tree. So, tapos di ba sabi, dito muna kayo. Tapos pagbalik niya, 3 beses, ang ina-expect niya, nagpe-pray yung 3. Halimbawa ikaw, nagsabi ka, para si Alexia, nagsabi kay Tan. Talagang ang sakit ng puso ko, ganito, ganyan. Si Tantan bilang karelasyon ni,
na magpinsan sila o kaya magkaibigan sila. Wala ka bang pake? Alam mo na ganun yung nangyayari. Di ba ang una mong gagawin dahil Kristiyano ka, pagpe-pray mo din. Dito nung binabasa ko siya, kaya pala si Jesus nagtataka dun sa 3, ba't kayo natutulog? Di ba, nakita ko lang yung insight lang, doon sa isang passage na to, na-imagine ko, kung ako yung sinabihan, wala ba akong pake? Sabi, teka lang, akyat lang po ako doon sa prayer mountain natin sa Sinai. Kasi mami, ako masakit ang puso ko, ganito. Ako ba, anong gagawin ko? Diba? Anong gagawin ko? Siyempre magpe-pray ako, wala akong magagawa eh. Ganyan ang sitwasyon niya eh. Siya lang nakakaintindi kung anong mangyayari sa kanya sa susunod ay hindi ko naman maiintindihan. So, ang gagawin ko, pagpe-pray ko na lang siya. Kaya pala nakita ko dito, 3 beses siya bumalik. So, hindi ba kayo nagpe-pray? Diba? Parang nakita ko dito yung importance of praying for one another. Point number 2, the importance of praying for one another. Ito yung mga things that we can learn about this passage, ha? So, yung kanina, if Jesus had to pray, what about us? We should pray. Yung pangalawa, the importance of praying for one another. Okay? Napakahalaga na panalangin mo ang bawat isa. Alam nyo, ang lahat ng ginagawa natin, bumabalik din sa atin. Nagtatanim ka ng prayer sa iba. Sa time na hindi mo kayang manalangin kahit sa sarili mo, may magpe-pray din para sa iyo. Maraming pagkakataon na nagkaroon ako ng battles, silent battles na ramdam ko na may mga nananalangin. At nakikita ko yung mga answered prayer. Talaga sabi ko, salamat sa Panginoon kasi marami akong kumbaga karelasyon na Kristiyano. Na kahit hindi ko hilingin o hilingin ko na ipag-pray ako kahit wala akong sabihin. May mga times akong gano'n. Hindi ko sinasabi, mag-chat ako. Anak, pag-pray mo nga ako. Isama mo ako sa prayer. Wala nang tanong hindi na nagtatanong. Basta, pag sinabi ko i-include sa prayer, hindi ako nahihiya na magsabi ng, bakit? Bakit ako mahihiya? Kailangan ko ng prayer. Sabi nga, importante yung mag-pray for one another. Como ba ako ay mami, tapos siya ay anak ko sa Espiritu. Hindi ako magpapapray. Ako'y tao lang din. Nagkataon lang. Hindi nagkataon. Niloob lang ng Lord na pinagkatiwalaan niya ako na mag-alaga. Pero, hindi ibig sabihin, hindi ko na kailangan ng prayer ng kahit sino. Naintindihan niyo? So, sabi ko, kaya pagka, bigla ako may naramdaman. Tapos, parang iba ang aking pakilasa. Mag-chat ako. Anak, sama mo nga ako sa prayer. Ang isa sa lagi ko, mula noon, parang ang tagal na, parang lampasan ng 5 taon, 7 taon. Si Boss OJ, ayan, si Boss, mula noon hanggang ngayon, walang usap kami. Pag ako'y nag-chat sa kanya, kaya si Boss ay masasabi ko, intercessor ko din. Talaga, mula noon. Basta lagi ko siya naaalala. Pagdating sa, masama lasa ko, anak, pasama nga sa prayer. Hindi siya nagtatanong. So, thank you Lord sa buhay ni Boss. Hindi siya nagtatanong. Basta kung ano lang sinabi ko. Kaya, opo mami, sasama kita sa prayer. Tapos, ganyan. Ramdam ko na pinagpe-pray. Alam ko din pinagpe-pray ako ninyo, ni Ruth, ni Jan, kayong lahat. Pinagpe-pray. Alam niyo yung kahalagan, pinagpe-pray natin ng isa't isa. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay malakas. Lahat ba tayo, hindi ka ba nagkakasakit? Lahat tayo kailangan natin ang prayer ng isa't isa. Kasi nasa Bible din yun pray for one another, di ba? Sabi nga din yung confess your sin and pray for one another, kahit nga dun di ba? So, makikita natin din yung importance. Si Jesus nga, in-open up nga niya, tapos 3 beses siya bumalik. Tapos, na-realize ko lang nung ini-imagine ko, in-open up. Tapos sabi, dito muna kayo. Tapos umalis si Jesus. Kung ako yun, expect ko na, kaya pala si Jesus nagtanong, ba't hindi ka man lang makapanalangin? Expect ko, in-open ko sa inyo na talagang mamamatay na aking puso sa sorrow na nararanasan ko. Ina-expect ko na ipagpe-pray nila ako. Kung ako yun yung naiisip ko habang binabasa ko siya. Si Jesus 3 beses bumalik. Tapos nagtanong siya, ba't hindi kayo mananalangin? Ba't kayo natutulog? So, ayun ay isang side lang. Na-realize ko lang siya nung binabasa ko siya. So, napakahalaga. Pinapakita doon dito na mali-learn natin sa passage na to yung kahalaga ng pananalangin sa bawat isa. Kung meron kang nalaman na may sakit sa isa sa ating mga kapatiran, o kaya may problema, o kaya basta yung mga bagay, ipag-pray mo. At sa time na ikaw naman, yung nandun sa sitwasyon na yun, kahit hindi mo hilingin, dahil nagtanim ka ng prayer, may magpe-pray din sa'yo. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ko. Naranasan ko talaga, So, sabi dito, pwede naman, di ba, pwede naman magsalo na lang
pwede naman mag-solo na lang si Jesus, 'di ba? Umakyat, ba't kailangan pa niya isama yung tatlo? Tapos binilinan pa na mag-keep watch, 'di ba, yung tatlo. Tapos nung bumalik siya ng 3 beses, tinanong, ba't hindi kayo nananalangin? 'Di ba? So, nakita niyo ba? Nakita niyo na inaasahan ng Lord na nananalangin tayo sa isa't isa. Okay? So, yun nga lang, nakatulog sila. So, pinapakita din dito sa sitwasyon na to, sometimes, dahil sa pagod natin, dahil din sa may manararanasan tayo, hindi na natin kaya ding manalangin. Pero, nag-alala pa rin si Lord. Manalangin kayo. Manalangin kayo. Ibig sabihin, sikapin natin, ilaban natin. Kaya nga nabanggit dito yung, the spirit is willing but the flesh is weak. Diba? So, number 2, nakita ko doon, the importance of praying for one another. Okay? Point number 3, 4 lang to. Verse 35 hanggang 36. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin. Kita nyo? Grabe si Jesus, nanalangin, no? Na kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ba ang lahat ng bagay? Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Let your will be done. So nakita ko dito, although sinabi niya kay Jesus, di ba sinabi ko kanina, no, na dapat may faith tayo pag tayo nananalangin, pero dapat tanda din ng ating puso at isipan na lagi magsabit sa will ng Lord. So point number 3, when we pray, always subject or submit our will to the will of the Father. Kasi although kaya niya lahat, pero ang Lord lang nakakaalam ng umpisa hanggang dulo. At in between nun, alam din niya. Isipin niyo, paano kung hindi inalaw ni Lord na mangyari yun? Paano tayo masisave? Yun ang magiging dahilan, ang kamatayan ni Jesus, tumigis ang kanyang dugo, yun ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Pag tayo nanampalataya sa kanya, pag humingi tayong tawad at tayo nanampalataya sa kanya. Di hindi tayo save. Kung tinanggal ni Father God yun, kung tinanggap niya yung hinihiling ni Jesus. Kaya, ang best kasi ay yung will ni Lord. So kailangan pa rin nating isa-isip at sa puso na, yes, nandun yung faith natin. Pero alam pa rin ni Lord yung best para sa atin. Alam niya ang umpisa, ang dulot. In between nun, alam din niya. Diba? Kumbaga, kung paparaphrase natin yung hiningi ni Jesus, parang ito, baka naman Lord, baka naman Father, wag nang maganap yung gantong paghihirap. Diba? Kasi 100% na 100% na tao siya. Diba? Yung palang alam niya na ganun mangyayari, talagang mamamatay ng puso niya sa sakit eh. Diba? Bilang tao, Ama, pwede bang wag nang ganun. So, makikita natin dito, ayan, ang sabi pa niya, kaya mo naman lahat eh. Kaya, all things are possible to you. Sabi niya. Diba? Parang naiisip, ang inaano ni Jesus dito, Lord, kaya mo namang ibahin na lang. Pwede ba wag na lang ganyan? Diba? Pero, diba? Nagpasakop pa rin siya. Isinuko pa rin niya yung will niya. Although alam niya yung kakayanan ni Father God, pero ang hiningi pa rin niya ay yung will ni Lord. Pero sa dulo, pero Lord, pero Father, let your will be done pa rin. Kasi bakit? Mas lamang kay Jesus na alam niya na ang will ng Father is the best. Hindi hayaan ni Father God na magkaganon siya kung walang purpose. At saka, katulad nun, siya ay, mabubuhay na muli. Kumbaga alam niya na ang Lord hindi siya pababayaan. Diba? Na nakukuha niyo yung pinag-uusapan natin. Nung binabasa ko to, nung naalala ko nga nung nag-meditate ako nito, sabi ko, ang dami nating, pag nababasa niyo tong passage ito, alam ko nabasa niyo na to ilang beses. At meron din to sa Matthew, meron din to sa, Luke, may mga iba't ibang version nito ng itong storyang to. Pero, pag binasa mo siya, meron kang mali-learn talaga na sakto do sa literal na nangyayari sa araw-araw. So, kuwari, may pangyayari sa'yo ganun, may pinag-pray ka, tapos hindi tinugon ni Lord. Maaalala mo nung pag binasa mo dun, oo nga pala, best ang will ni Lord. Kahit hindi agad dumating yung prayer. Tignan nyo, pinapaalalahanan tayo ni Lord.
Naano niyo ba? So, when we pray, always subject or submit our will to the will of the Father. Bakit? Best ang will ni Lord. Alam niyo, magagawa lang natin, kasama ko doon, magagawa lang natin na i-submit ang will natin to the Lord kung talagang may sa Kanya. Kasi, talagang tayo bilang tao, meron tayong gustong gawin. Aminin natin, pag umuunti na yung parang umunti na yung pasensya natin, para ba't gagawa ako na nga, parang gusto mo nang agawan ng gagawin si Lord. Parang ako na, Lord, itabi mo, Lord, ako na. Parang ganun. Pero it takes ng faith para isubmit mo yung will mo sa will ni Lord. Kaya faith pa rin. Kailangan palakasin natin ang faith natin. So, naalala ko Romans 10:17, di ba? Faith comes from hearing and hearing the word. The more na mababasa mo ang salita ng Lord, the more na ma-absorb mo, ma-meditate mo ng word of God, ang word of God, talagang lalakas ang faith mo. At pag lumakas ang faith mo, madali na sa'yo isubmit yung will mo sa will ng Lord. Yun yung sikreto para ma-submit natin yung will natin sa will ni Lord. Diba? Kumbaga, it takes a lot of faith talaga. Kasi minsan bilang nga tao, kahit ako dumating ako sa sitwasyon, teka, Lord, itabi mo ako na kaya. Parang di ba pag minsan talaga, pag naiinip tayo, mahina yung pasensya natin pagdating sa, yung gusto na nating mangyari, yung alam naman nating maganda at tama. Pero may will pa rin ang Lord eh. Kanina nabasa ko yun, tapos nabanggit din kanina ni Filipos yata doon sa labas. Sabi, yung tungkol doon sa, may right timing ang Lord eh. Yung sa Ecclesiastes, di ba? He makes beautiful, all things beautiful in His time. Di ba? So may time talaga, doon tayo nahirapan. Aminin natin. Talaga doon tayo sa paghihintay, sa waiting. Parang gusto na natin sabihan si Lord na, ako na. Lord, itabi mo ako na. Parang gano'n, no? So, kailangan nating isubmit pa rin yung ating will sa Lord. It takes a lot of faith. Kumbaga, sabi nga ni Lord, kahit yung butil ng mustasa, di ba? Yun ang tutulong sa atin para talagang nangyari pinapag-pray natin. Pero yun nga, yung will pa rin ni Lord. Di ba? So, point number 4, last na to. Ayan. So, thank you, Lord, talaga. Nagsubmit si Lord sa will ni Lord kasi ni Father God kasi may salvation tayo ngayon. Diba? Naano nyo ba yun? Kaya thank you Lord talaga kay Lord Jesus kahit mahirap yung pinagdaanan niya dahil sa kanyang pagpili na i-under yung ka-submit yung will niya kay Father God. May salvation tayo lahat. No? Tayong mga nanampalataya at mananampalataya sa Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng salvation. No? Ayan. So point number 4, last na to, 37 to 42. Ayan, sabi dito. Nagbalik siya. Dinatnan nga, natutulog. Sabi niya, Pedro, ba't natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Okay, man lang ang sabi. So, magbantay ka't manalangin. Huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Tapos, ayun uli, lumayo siya, bumalik ulit. Kita niyo istorya. Dahil antok na antok sila. Alam niyo nung binasa ko to sa Expositor's Bible, ba't kaya antok na antok sila? Madaling araw ba sila umakyat? Kulang ba sila sa tulog? Ang sabi doon, spiritually at physically exhausted sila. Kasi ito yung mga time na mga nauna na sila ay nag-minister sa mga tao. At marami silang mga na-experience pa na nakakapagod ng physical at saka spiritual. Hindi ko nakita, kahit pala tayo ay mapagod tayo ng physical at spiritual, kailangan nating ilaban na manalangin. Kasi nga, dun sa time na tayo hindi na nanalangin, syempre, wala tayong covering. Diba? Nakuha niyo. So, nakita ko dito sa point number 4 natin. Keep watch and pray. Keep watch and pray. Okay? So, hindi naman ang punto ng Lord, ng Panginoong Jesus, ay yung haba ng pananalangin mo, kundi yung pakikipag-usap sa Kanya. Kasi sabi, hindi ka man lang makapag-pray ng isang oras man lang. Diba? Parang, diba, ikaw kapag karelasyon mo yung isang tao, diba gusto mo laging kausap? Sino dito yung may karelasyon pero 5 minutes mo lang kausapin? Hindi mo talaga karelasyon yun. Diba? Minsan nga talaga, umaabot, ako
dati, naalala ko kami ni Stephanie, no, si Jet. Umabot kami ng alas 4. Kwentuhan lang yun. Iba-ibang kwento. Alas 4 na madaling araw. Ganon din kami ni Ellie. Saka, Pastora Ellie, Saka, kasi karelasyon mo. Tapos, nag-enjoy ka kahit iba-iba yung topic. Nag-enjoy ka sa kausap mo, no? Lalo tigit kapag halimbawa may mga struggle, di ba? Siyempre, yung karelasyon mo, ang gusto mong kausap. Kami ni tatay, di ba? So, makikita natin dito, ang pinag-uusapan kasi dito, yung pakikipag-usap. So, nakita ko dito, gusto ng Lord, keep watch and pray, So, hindi niya tinitingnan yung haba, kundi yung pakikipag-usap. At kapag talagang, karelasyon mo siya, hindi mo na mamalayan yung oras. Mali ba may gagawin ka? Halimbawa, Lord, ako po, kailangan ko umalis, ganyan, ganyan. Pero, di ba, kahit naman ko, nagda-drive ka o ano man, minsan sa isip mo, nakikipag-usap ka pa rin kay Lord. Di ba? So, nakita ko dito talaga, napakahalaga din, mag-keep watch and pray tayo kasi nga, para daw hindi madaig ng tukso. Okay? Alam niyo ba, dito sa mundo tayo prone. Prone sa kasalanan, prone sa mga temptation, prone tayo. Kasi, mundo ay hindi tayo dito, hindi tayo taga-lupa, tayo taga-langit. Heaven citizen tayo. No, dito, gagawin ni Satanas lahat ng bagay para ikaw ay matukso. Ang tukso kasi, hindi lang yung tukol sa boys, sa girls. Pare, tuksong magalit ka. Ayan, 'di ba? Napaka kaya tukso na manglamang ka, tukso na manchismis ka. Alam mo yung mga ganyan, 'di ba? Gagawin ni Satanas lahat para ikaw mag-fail at talagang mag-give in sa kasalanan, 'di ba? So, ang kailangan lang mag-keep and pray. 'Di ba? Tayo dapat maging matalino tayo si Satanas nga 101% ang ginagawa niyang double time at mga strategy para tayo mawala sa Panginoon. Dapat kailangan natin maging matalino. Kailangan natin maging mapagbantay. Diba? Pag alam mong meron di yung may mabangis na hayop, di ba mapagbantay ka? Gagawa ka ng parang para ma-protection mo yung sarili mo. Ganun din. Diba? Kaya tayo pinagpepre. Kasi yung presensya lang ni Lord, lang may kakayahan na protektahan tayo. Kaya kailangan natin kumonek doon sa source ng protection, sa source ng mga answered prayers, yung di talagang makikita natin doon, talagang kailangan natin si Lord. Kahit anong meron ka, kahit ikay maraming pera, ikay magandang bahay, may car ka, may karelasyon kang perfect, sa tingin may perfect a relationship, hindi mo ma-assure na ikaw ay hindi mapapahama. Kasi nandito ka sa mundo, kailangan mo talaga si Lord kasi siya lang may kakayanan sa lahat ng aspeto mo na protektahan ka. Diba tayo? Saan niyo ba? So, sabi nga dito sa Mark 14:30, sa TPT version, keep alert and pray that you will be spared time of testing. Ganda, no? Para ma-spared ka sa time ng testing, kailangan maging alert at mag-pray. For your spirit is eager enough, but your humanity is feeble. Diba? Diba sabi doon, your spirit is eager, but your humanity is feeble. So nakuha nyo ba? Yung malelearn natin dito. So, apply natin, in-encourage kang bawat isa, i-apply natin si Jesus nga. Diba? Napagtagumpayan niya lahat. Bakit? Dahil kumukonek siya sa Father God. Kailangan natin kumunik. Point number 1 is Jesus had to pray. What about us? We should pray. Point number 2, makita natin the importance of praying for one another. Kailangan natin to kanina doon sa meeting namin, doon sa planning. Kailangan may brother's keeper tayo. Diba? So, kami ni Pastor Eli mula noon, meron kaming isang araw na mananalangin kami, kuwari Monday o kaya Sunday night. Dati Sunday night, tapos Monday night. Naakyat pa kami sa Shekinah Hills dati, Nagpe-pray kami. Umaabot kami minsan, usap at saka yung prayer, 4 hours. Hindi namin namamalaya. Hanggang 4 hours yata, 2 hours. 4 hours nga yung parang pinakamahaba. Kung hindi ako nagkamali, Pastor Eli, nandiyan ka ba? Hindi ko kita eh. So, makikita natin doon, napakahalaga, may brother's keeper tayo, may mananalangin para sa atin, So, pray for one another. Number 3, when we pray, always subject or submit our will to the will of the Father. And yun last, keep watch and pray. Okay? Para talaga ma-spare tayo from this time of testing. Napakahalaga nun. Okay? So tayo ay manalangin, nawa ang bawat isa ay may natutunan at ma-apply natin to sa ating buhay. Kailangan natin si Lord.
at siya ang ating buhay, siya ang poprotekta sa atin, at saka siya yung makakasama natin sa eternity. Dapat ngayon pa lang praktisado na yung ating relationship o yung ating pakikipagkwentuhan kay Lord kasi siya yung makakasama natin doon sa langit. Nakuha niyo ba? So, tayo manalangin. Yes, God, hallelujah, Lord. We thank you, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, pinaalalahanan mo kami na makapag-communicate kami sa iyo, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon, ay banal na Espiritu. Lord, i-convict mo lagi ang heart namin. Lord God, in Jesus' name, dalangin ko din po sa bawat isa sa amin, Lord God. May apply namin ito. Lord God, ma-apply namin ang bawat natutunan namin ngayong gabi. I pray din and I declare, Panginoon, sa bawat isa, anumang struggle, silent battles, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa, hindi man namin napapag-usapan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. Alam namin, ikaw lang, Panginoon, makakatulong, Panginoon. Lord, ano man yung secret petition ng bawat isa, kayo po tumugon ayon sa kalooban mo. Let your will be done, Panginoon, because yun yung best para sa amin. Lord, salamat, Panginoon, Lord God. Lord, I pray din, Panginoon, sa bawat isa. I speak, Panginoon, household salvation, Panginoon, para, Lord God, nandun din, Panginoon, makasama namin din sila sa langit, Panginoon, pagdating ng oras, Panginoon, na tinakda mo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin, seal this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen, amen. God bless, anak she's. Amen. Thank you po, Mami Aya, sa word ng Lord ngayong gabi. Talagang pinapaalalahanan po ang bawat isa na patuloy tayong manalangin. Yan nga, nabanggit ni Mami, yung point number 1 natin, if Jesus had to pray, how about us? We should pray. So, masalo po natin kailangang manalangin at lumapit sa ating Panginoong Diyos. At nabanggit din ni Mami Aya, dapat nandun yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And yung number 2, the importance of prayer for one another. So, napakahalaga po na ipanalangin natin ang bawat isa. So, kailangan po natin ang bawat isa. So, patuloy po tayong magpanalanginan. And yung number 3 po, when we pray, always submit ourselves to the will of the Father. Talagang yung sa lahat ng mga prayers natin, ang masunod pa rin is yung kalooban ng Lord. Magtiwala tayo sa Kanya at sa Kanyang kapamaraanan at sa Kanyang perfect timing. Yun nga, in His time, He makes everything beautiful. So, number 4 pala, keep watch and pray. So, ang bawat isa, ayan, para hindi tayo madaig ng tukso, ng kaaway. So, kailangan maging matalino tayo at magbantay. At huwag tayong tumigil sa pananalangin at pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So, alam ko, ang bawat isa is may na-take away ngayong gabi. Ayan, teka, unahin ko na si Ate Alexia. Ano yung na-receive mo ngayong gabi? Yun po yung wag kakaligtaan yung pananalangin at saka yung importance ng pagpipray sa one another. Kasi mayroon po akong, may naalala ko lang sa ka-work ko. Kasi yung hindi ko akalain na maniniwala o ma-acknowledge yung sa pinapaniwalaan natin sa Lord. Ayun, sila po yung randomly na magchat-chat na, Lex, pag-pray mo ako, yung ganito, ganyan. Ayun, na paalala sa akin na hindi lang umuo na ipag-pray sila, kundi talaga yung sa conviction ko na until hanggang kailan sila ipag-pray. So yun, na patuloy silang ipanalangin, tsaka yung submit po doon sa will ng Lord sa pag-pray. So, ano po siya? Confirmation doon sa word na na-receive ko kanina. Yun po. Amen. Thank you, Lord. Talagang nandoon tayo para ipanalangin yung bawat isa. Kaya tayo naka-receive na salita ng Lord is talagang para ipanalangin din. Ito bahagi sa ating mga colleagues at saan tayo. Ayan. And next natin si Ate Janet. Akin po, yung importante po na yung communication kay Lord, tsaka po yung siyempre, kaya po tayo nagtatagumpay sa ating mga battles. Una-una sa help ni Lord and alam natin na someone will pray. Amen. Ayan, si Ate Jasmine. Ayan, chat na lang ba ni Ate Jas? Ayan, si Ate Jenny.
Headset kapatid. Ayan, sige. Si Ate Doreen. Sige, wait lang daw si Ate Doreen. Si Kuya Kirby. Ano po, saan po yung as we pray, dapat yung i-acknowledge po dapat natin yung will ng Lord, hindi yung will natin. Ayan, si Kuya Andre. Sa akin po yung keep watch and prayer po. Ayan, si Boss OJ. Sa akin yung the importance of for pray for one another at yung keep watch and pray. Ayan, si Ate Lorraine. Ayan, sige. Si Kuya Matthew. Ayan, nag-chat din. Si Kuya Dano. Ayan, Kuya D. Subject yung will natin sa will ng Lord. Ayun, si Ate Wood. Hello po. So, yun yung sa akin yung yung gaya din ng nabanggit ni tatay sa one spirit. Yung pray for another. Kasi yun nga, walang time ka na makapag-pray sa sarili. Dahil pinag-pray ng iba, yun nandun na hindi magpe-pray din sa'yo. Kaya yung napakahalaga ng prayer na sa bawat isa. Pag-pray natin sa bawat isa. Ang laking tulong na. Kasi yung isa pa, yung laging will ng Panginoon, laging masunod natin yung may panalangin natin na will ng Lord na yung nangyayari. Patuloy na yung pag-wait sa Lord, nandun talaga yung patience. So, yun. Ayan, si Ate Pam. Hello po. Yung sa akin po, yun po, yung paglapit sa Lord, yung pagpe-pray po personally sa Kanya araw-araw, yung paglapit na hindi mawala sa Kanya. And yun nga po, yung kahalagahan po ng pagpe-pray para sa ibang tao, na pag-pray din yung ibang tao, hindi dahil inutusan tayo, ganyan, inutusan ako personally, or sinabihan ako na ipag-pray si ganito, si ganyan. Yung willingness sa puso na ipag-pray din yung iba kahit hindi sinasabihan. Ayun lang po. Amen. Si Kuya Tantan. Ayan, baka nag-chat si Kuya Tantan. Ayun nga, nag-chat si Kuya Tantan. So, ayan. So, si Kuya Tantan, sabi po niya, for me, napakahalaga po nung point number 3, na when we pray, always submit our will to the will of the Father. It's our faith knowing na may perfect execution and timing ang Lord sa atin sa mga naisin sa buhay. Also, pray for one another din po. Ayan, si Ate Jenny, pray for one another and pray continuously. Si Ate Lorraine, yung sa akin po ay importance of prayer for one another. Ayun po na kahit hindi po natin alam yung pinagdadaanan ng isang tao, through prayer po ay matutulungan po natin siya. And si Ate Clarice, pray in terms of testing. Ayan. Si Kuya Matthew, kailangan po nating mapag-pray dahil po kung si Jesus po ay nagka-pray, dapat tayo din po para makapag-communicate kay Father, God po, at maniwala at manalig po tayo tuwing magdadasal po. And si Ate Jazz, sa akin po ay yung the importance of praying for one another dahil napakalaking tulong po nun sa mga tao na need ng prayer para sa kanila. And dun pa lang, natutulungan na natin sila po. And si Ate Doreen, keep watch and pray po sa akin. Si Ate Tessa, katabi ko po si Tessa. Hello po. Ayan, yung sa akin ay yung napakahalaga na yung prayer talaga sa ating daily life. Ayun, one spirit nga din, yung sinare ni Tatay Conrad din, talagang ando na, huwag tayong magsasawang manalangin. Yun, talagang labanan natin yung pagpipray natin sa Lord, tsaka yung communication, tsaka yung, lalo sa family natin, hindi natin nakikita sila palagi. Kaya kung saan sila napupunta, andun yung covering, yung guidance, ang protection nila. Yun.
Amen. Thank you, Lord. So sa akin po yung wag po tayong tumigil sa pananalangin. Talagang nandoon po na yung constant communication natin sa Lord. At nandoon nga po na i-submit po natin sa kalooban ng Lord yung mga bawat prayers natin. At alam naman ng bawat isa na talagang yung perfect timing ng Lord is yun yung the best para sa bawat isa. So yun po. Yan. Proceed na po sa games, Kuya Andre. Hello po. Hello. Hello po. Ayun. So mag-share na lang po ako ng screen ko. So, ang bali ang games po natin ngayon is ito ay gasgas na. Ang word scramble po. Ano po? Ayan, wait lang po. I-share screen ko lang. Tsaka po pala bali may nag-sponsor daw po pala ng games natin today. Ayan. So, kung sino po yung mananalo sa ating palaro ngayon is may 200 Gcash. Tama, Ate Cindy? Yes po. Sponsored by Kuya Dano po. Ano po, ayan. So, wait lang po. Madali lang to, guys. Visible na po yung screen ko. Visible po, visible. Wait lang pala. Wait lang po. Ano ba ito? Grade view. So, meron po tayo ditong type nyo na lang po sa chat box yung correct answer po dun sa ating dun sa tamang sa answer, sa result. Ayan. Ayan. So, ito po yung kita po. Ayan. Word scramble. Ayan. So, instructions. The person that answered the scrambles the word correctly wins. So, ayan. Ayan po yung una. Ayan. Sino po kayang unang sumagot? Tingnan natin. Ayan. So, ang nakita ko po dito, napakabilis mag-type, ay si Ate Jenny po. Ano po? Ang tama pong sagot ay kiss. Ayan. Ayan. 1 point po kay Ate Jenny. Ayan. Next po natin. Ito po. Yan. 3, 2, 1. Yan. Sagot lang po. Yan. Check ko lang kung may sumagot. Uy. Uy. Ang bilis. Oo, ang bilis talaga ni Ate Jenny. So, yun. Ang nakita ko po sa aking screen ay si Ate Jenny po ulit. Give ang tamang sagot. Yan. So, 2 points na po kay Ate Jenny. Yan, guys. Habol po tayo. Yan. So, ito, easy lang to. Tsaka, video hard yan. Pahirap na yung hard. Hindi pa masyadong hard. Yan. Ito po, next. Ito po. 3, 2,
1. Yan. Nandali lang yun, guys. Ano din? Yan. 3, 2, 1. Yan. Check ko kung sino sumagot. Kuya Dano, baliktad. Yan. So, yun. Aba, may ibang pangalan ako nakita dito. Si Ate Lorraine. Yun, si Ate Lorraine po. Ang nakakuha ng tamang sagot, love. Yan. So, 2 points po kay Ate Jenny and 1 point po kay Ate Lorraine. Yan, habol po tayo, guys. Ano pa to? 8 ano pa to? 8 na words. Yan. So, next po. 3, 2, 1. Yan. Guys. Sagot lang po. Yan, tingnan ko na po kung sino yung sumagot. Ay! Oh my God. Uy. Ayun. So, ang nauna po sa akin ay si Ate Cindy po. Yan. 1 point po kay Ate Cindy. Yan. So, 1 point kay Ate Cindy, 1 point kay Ate Lorraine, 2 points po kay Ate Jenny. So, yan. Next po. Nakikita yung 3, 2, 1. Yan po, isunod. Okay po. Okay. Yan, check ko na po kung sino yung sumagot. Hindi ko yung dano. Yan. So, ang nakita ko dito ay si Ate Cindy po ulit. So, yun. Nauna po si Ate Cindy. Yan. 2 points na po kay Ate Cindy. Yan. Roses po ang tamang sagot. Yan. Ate Ruth, bilisan mo mag-type. O, bibilis sila mag-type. So, yun. 2 points na kay Ate Cindy. 1 point kay Ate Lorraine. 2 points kay Ate Jenny. So, yun. Habol po tayo, guys. Habol. Yan. Next po. Okay. 3, 2, 1. Yan. Yan, guys. Yan, I think okay na. Check ko po kasi na yung mga sumagot po. Grabe ka na anak ni Jen. Chestnut, chocolate. Sagot lang po. Ay, hindi. May nasa sagot na pala. Yan, si Ate Jenny. Si Ate Jenny, yan. Chocolate. Yan. Wala atang S. Wala ang S. So, yan. Nakadalawang sagot si Ate Jenny. Muntik na. Ano po? Chocolate ang tamang sagot. Yan. Walang S. So, tama po si Ate Jenny. 3 points po kay Ate Jenny. 1 point kay Ate Lorraine. 2 points kay Ate Cindy. Next po. Yan. 3, 2, 1. Ayan, guys. Kaya niya yan, guys. Kaya niya. 10, 9. Wala kasi akong timer. Hindi ako paglagay ng timer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, so tingnan ko na kung sino yung mga sumagot po. Maraming nakakasagot na, guys. January. Cupcake. Saan nanggaling yung cupcake, Kuya Matthew? January. Hindi po January, Kuya Roldan. Ayun, si Ate Jenny na naman, guys, na nakakuha ng tamang sagot. February, guys. February. Yan. So, February po ang tamang sagot. So, tama 4 points na kay Ate Jenny. Ano po? 1 point kay Ate Lorraine, 2 points kay Ate Cindy. Yan. So, ilan na yun? 4, 1, 7 na. So, ano na lang? 4 na lang. So, guys, pwede pa kayo makatay kay Ate Jenny, guys. Kaya pa yan. Tama, 4 pa.
Apat pa nga. Ayan. Next po, ito. Ito po next. 3, 2, 1. Yan, guys. Bilisan nyo, guys. Bilisan nyo mag-type. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Check ko po. Sino yung sumagot? All Souls Day. Ay, sayang! Ate Cindy. Ang bilis mag-type talaga natin, Jenny. Sayang kay Ate Ruth, double L. So, yun. Si Ate Jenny po ulit ang nakakuha ng tamang sagot. Valentine. Yan. Valentine. Ano po? Yan. So, 5 points po kay Ate Jenny. 1 point kay Ate Lorraine. 2 points kay Ate Cindy. Next. 3, 2, 1. Yan, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. All about ano lang siya, guys. Month of love. So, ayun yung clue ko. Month of love. Ayan. Ayan. So, check natin kung sino yung sumagot. Wala ako niyan, pass. Iba na ata yun. Masaya na siya sa pili. Alo! Nahugot. Uy, sino nasagot? Wala nasagot. Diba? O, sige, accept ko yung kay Ate Ruth. Nalagyan lang naman ng tuldok. Pero tama yung ano niya, yung word niya. So, yun, 1 point kay Ate Ruth. Ang tamang sagot ay romance. Yan. So, yan, next po. Yeah, last two na ata. Pagkakaalam ko. Next po. 3, 2, 1. Yan. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun. Check ko po kung sino sumagot. Wala. Ay. Wala kasagot na ba? Wala pa ako lalo niyan. Auto pa. So, yun. Nakita ko po. Ganun niya. So, nauna si Ate Jenny ulit. Marriage, ang tamang sagot. Yan. So, 6 points na kay Ate Jenny. Ano po? 1 point kay Ate Lorraine. 2 points kay Ate Cindy. And 1 point kay Ate Ruth. Si 6. Tama. Okay, last po. Last na. 3, 2, 1. Yan. Mas na po yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Check ko po kung sino sumagot. May sumagot na. May drop ko yan. Name drop. Crush ko po. Courtship. Yan. COURTSHIP. Yan. Tama po si Ate Cindy. Courtship. Ang tamang sagot. So, ayun. Pick up ko lang yung score. 6 points kay Ate Jenny. 2 points kay... 3 points kay Ate Cindy. 1 point kay Ate Lorraine. 1 point kay Ate Ruth. Ayun. So, yun po. So, ayun po ang nanalo ng 1,000 GCash. Ay. Ay, si Ate Ruth. Ayan po. Happy Valentine's, guys. Congrats to the winner.
Thank you po. Ayan, sige po, congratulations po sa ating winner. Closing prayer na po tayo, Ate Jazz. Ayan. Congrats po, Ate Ruth. And pray po tayo. Yes, Lord God, Panginoon, salamat po, Lord God, sa araw na ito na kami po nakasama-sama at nakatipon-tipon po ulit, Lord God, sa araw na ito. Binigyan niyo po ang bawat isa, Lord God, upang makapag-spend ng time at na makarinig ng inyong salita, Lord God. Po, Lord God, ang inyong salita ay na aming na-receive ay sa gabing ito ay maisa po at maisisip po namin. Tulungan niyo po nawa ang bawat isa na magpasakop sa inyo po at gawin po nawa namin ang lahat ng inyong kalooban para sa amin. To keep everything to you, Lord God. To surrender everything to you, Lord. Kayo na po ang manguna at maglagay sa amin, Panginoon. Any provision niyo, Panginoon, sa bawat isa. We give ourselves fully to you, Lord. Nawa po ang lahat ng aming mga gagawin inaayon po sa inyong banal na kalooban, Panginoon. We will always pray, Lord God, one another, hindi lang po ang mga sarili, pati na po ang mga taong nangangailangan ng aming panalangin. Sa inyo po, Lord God, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pupuri, pagsamba, Panginoon. Salamat po, Lord God, in Jesus' name. Amen. Thank you po. Thank you po.